Sa lahat ng mga nakikristo, sa ating mga kapatid sa Paisawan, sa mga senior citizens, sa lahat ng mga panauhin at sa lahat ng mga nanonood ng ating YouTube program channel, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Samahan po ninyo ako sa isang maikling panalangin. Aming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba at pasasalamat. Kayo ang tunay na Diyos, banal, tapat at karapat-dapat sa lahat ng papuri. As we gather today, we ask that you open our hearts, minds to understand what true worship really means. Alisin po ninyo ang anumang distractions, anumang pride at anumang bagay na pumipigil sa amin na lumapit sa inyo ng may dalisay na puso. Turuan niyo kami nang hindi lang sumamba sa pamamagitan ng aming mga labi, kundi sa pamamagitan ng aming buhay, sa aming pagsunod, sa aming pananampalataya, at sa aming araw-araw na paglakad na kasama ka. Holy Spirit, lead us into truth. I-align po ninyo ang aming puso sa puso ng Diyos. Ipaalala ninyo sa amin na ang tunay na pagsamba ay hindi tungkol sa amin, kundi tungkol sa inyo, sa inyong karakter, sa inyong kadakilaan, at sa inyong kabutihan. Sa oras na ito, we surrender our thoughts, our emotions, and our will. Lord, fill this place with your presence and let our worship bring joy to your heart. Maraming po salamat. Luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos na sinasamba natin, no? Alam niyo, tunay na kahanga-hanga ang presensya ng Panginoon. Habang nagpapatuloy tayo, manatili po tayong bukas sa Kanyang tinig. Ang Diyos ay nalulugod sa papuring nagmumula sa katapatan. Napakaganda ng ating awitan, pero hindi pa roon. Ang Diyos, ang sentro ng kagandahan sa ating pagsamba. Habang umaawit po tayo, ramdam natin yung paggalaw ng Holy Spirit, no? Huwag natin hayaang matapos dito ang pagsamba. Dahil dali natin ito sa pakikinig ng Kanyang salita, manatili tayo na nakahandang tumanggap ng anumang bagay mula sa Kanya. Ngayong umaga, tatalakayin po natin ang isang napakagandang paksa. Hindi lamang maganda kundi napakahalaga na may kinalaman sa tunay na pagsamba sa Diyos. Ito ay ang pamagat na the true worship of the true God. No? Kailangan nating ihanay ang ating puso sa umagang ito sa wasong pakikinig. Ang pagsamba po ay isang taimtim na gawain. Ito po ay tugon ng puso sa kadakilaan ng Diyos na madalas ay nababaliwala ng tao. Sa bawat henerasyon, nananatili ang mahalagang tanong na ano ba ang tunay na pagsamba at paano natin ito maibibigay sa tunay na Diyos? Sa gitna po ng ingay ng modernong buhay ngayon, napakadaling maligaw sa mga pagsambang nakasentro sa tao, sa tradisyon o sa emosyon. Pero ang tunay na pagsamba ay hindi nakabatay sa ating pakiramdam, no? Ito ay nakaugat sa kung sino ang Diyos at kung paano niya naisambahin siya. Ang tunay na pagsamba sa tunay na Diyos ay paanyaya at paalala na ang Diyos ay karapat-dapat sa pagsambang totoo, dalisay at nakasentro sa Kanyang katotohanan. Hindi po sapat yung mga panlabas na ritual, yung mga ginagawa ng tao, no? Ang hinahanap ng Diyos ay puso na may paggalang, buhay na may pagsunod, at pananampalatayang nakaugat sa Kanyang salita. By understanding true worship, we discover not only the right way to approach God, but the true purpose of our being. Ito po ay ang luwalhatiin siya sa lahat ng bagay. Dito nakasentro ang ating puso.
Sa paglalakbay na ito, inaanyayahan tayo na magsuri sa ating puso. Tingnan natin talaga kung ano talaga yung laman nito, no? Itama ang ating pananaw at muli natin pag-alabi ng ating pagsamba sa Diyos na buhay, banal at tunay. Kapag pinag-uusapan ng pagsamba, madalas po iniisip natin ang mga awitin, mga gawain natin sa church. Pero ang totoo, ang pagsamba ay mas malalim sa mga gawain. Ito po yung tugon ng puso sa kung sino ang Diyos. Kaya, mahalagang tanongin natin, ano ba talaga ang true worship, ang tunay na pagsamba? Paano ba natin ito maibibigay sa tunay na Diyos? Nakakalito ang panahon ngayon. May pagsamba na nakasentro sa mga damdamin lamang, emosyon, no, sa tradisyon or convenience, no? Pero ang tunay na pagsamba ay hindi po umiikot sa atin. Umiikot ito sa Diyos, sa Kanyang karakter at sa Kanyang katotohanan. Hindi po sapat yung mga panlabas na ginagawa natin, yung mga actions natin, no? How we lift up our hands, how we sing, no? Ang hinahanap ng Diyos ay puso na may paggalang, buhay na may pagsunod at pananampalatayang nakaangkla sa Kanyang salita. Mauunawaan natin ang mas malalim kung sino ang Diyos, bakit siya sinasamba, ba't natin ginagawa ito? True worship of the true God is an invitation to us to return to the roots of worship. Yung pinakaugat, kung ano ang nakalulugod sa Diyos. Habang naintindihan natin ang tunay na pagsamba, mas nalalaman natin ang tunay na layunin ng buhay. The very purpose of living is to glorify God in everything. Habang pinapasok natin ang paksang ito ngayong umaga, inaanyahan tayong i-check ang ating puso. I-align ang ating mga priorities at ibalik ang ating pagsamba sa Diyos na tunay, banal at karapat-dapat. Basahin po natin ang sinabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ito po ay pakiusap ni Apostol Pablo. Ito po ay panawagan sa mga mananampalataya na huwag nilang hayaan ang kultura at sistema ng mundo ang magdikta sa kanilang mga pag-iisip. Kundi, kailangan magbago. Magbago upang maunawaan at maisabuhay ang kanyang kalooban. In short, huwag nang makiayon sa takbo ng panunong ito. Yung mga values, lifestyle, pati padron ng mga pag-iisip, mga paraan ng paggawa. Siguro makakatulong na basahin din natin ang sinabi naman ni Apostol Juan sa aklat ng Juan 4:23 hanggang 24. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ano pong ibig sabihin nito? Sa Espiritu at katotohanan, nagagawa ba natin yon? May bagong panahon ng pagsamba na dumating sa pamamagitan niya. Hindi na po ito nakasentro sa pagsamba sa templo, bundok, o mga ritual ng tao. Ang pagsamba ay hindi na geographical, kundi spiritual. Sa lumang tipan, ang pagsamba ay nakatali sa tabernacle of the temple, no? May mga ritual, handog at mga iba't ibang seremonya.
Ngunit sa pagdating ni Jesus, siya na ang tunay na templo. Siya ang daan upang makalapit tayo sa Ama. Siya ang nagbukas ng panahon ng tunay na pagsamba. Kaya sinabi niya, ngayon na nga, sabi niya, hindi ito future promise mga kapatid, presently reality or present reality. Ito po'y ngayon. At kung babasahin natin ang mga aklat ng awit, 95, ito po nakasulat. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, ang batong kublihan, atin ngang handugan, masayang awitan. Ito po yun. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakila't makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sinuman na dinidiyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo na't lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan, mga tupang kanyang inaalagaan. At ngayon, kanyang salita'y ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba, sa ilang ng masa. Ako ay tinukso doon, ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila ng nakinabang. 40 taon sa inyong ninuno ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan at ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. Kaya't sa galit ko, ako ay sumumpang hindi sila makakapasok at makapagpapahinga sa aking piling. At ito'y natupad na. Natupad ito. Anumang ipangako ng Diyos sa kanyang salita ay natutupad. Maraming tao ang pumupunta sa church tuwing linggo, pero hindi lahat ay tunay na sumasamba. That's reality. May mga kumakanta, pero hindi lahat ay lumalapit sa Diyos. Marami ring naglilingkod, pero hindi lahat ay nag-aalay ng kanilang puso. Alam ng Diyos lahat ito eh. Wala po tayong maitatago. Kahit anong gawin natin, sa ating mga awitan, ano man ang gawin natin, kita ng Diyos ang totoo. Hindi po ito maikukuble. Kaya ang tanong, ano ang tunay na pagsamba sa tunay na Diyos? Ito po ay pagsambang nagmumula sa puso, hindi sa forma. Ulitin ko, ito po ay hindi sa forma. Pagsambang may sincerity, hindi performance. Pagsambang buhay, totoo, at may relasyon, hindi mechanical. Ito ay hindi nakadepende sa lugar, hindi nakadepende sa emotion, hindi nakadepende sa musika, kundi may tunay na connection sa Diyos na gawa ng banal na Espiritu sa puso ng mga mananampalataya. Intindihin natin mabuti, no? Nais kong balikan ng isang napakahalagang katotohanan. Ang pagsamba sa Diyos ay hindi programa. Hindi siya musika. Hindi ito event. Ito ay buhay na tugon sa tunay na Diyos. Intindihin natin mabuti ang ginagawa natin para hindi nababasura. Maraming church ang may mga magagandang mga awitin. Maayos, maganda ang kapaligiran, moderno. Pero ang lahat, hindi lahat sumasamba. Hindi tunay na sumasamba yung mga naroroon. Kaya ang tanong uli, paano tayo makakasiguro na ang ating pagsamba ay tunay, malalim, at yung nakakalugod sa Diyos? Sa umagang ito, dadalhin tayo ng salita ng Diyos sa malinaw na direksyon. Worship in spirit and in truth. Spiritual, hindi ceremonial. Authentic, hindi superficial. Rational, hindi po ritualistic. Marami tayong matutuklasan
na marami tayong ginagawa sa ating pagsamba na hindi tama. May mga iniimbento tayo, meron tayong ginagawa. May pamamaraan ng pagsamba, wastong pagsamba. Worship in the Spirit, in truth. Hindi nagsisimula ang worship sa musika, gaya ng alam natin. Nagsisimula ito sa pagkilala kung sino talaga ang Diyos sa harap natin. Sino ba siya? Hindi tayo pumupunta sa church para maramdaman na mabuti tayo, na mabait tayo, na maayos tayo. Pumupunta tayo sa church para tumugon sa katotohanan ng Diyos. Kung mababaw ang pagkilala mo sa Diyos, mababaw at matabang ang pagsamba mo. Kung malalim ang pagkakilala sa Diyos, malalim at maalab ang pagsamba. May kinalaman po ito sa kung kilala mo ang tunay na Diyos. Hindi maaaring sambahin ang Diyos batay sa sariling imahinasyon. Huwag tayong gumawa ng Diyos-Diyosan sa isip natin. Mga maling doktrina. Ang pagsamba ay dapat nakaangkla sa tunay na pagkilala sa Diyos. Ang pagsamba ay hindi lamang sincerity. Hindi lamang po. Kailangan din ang biblical accuracy. Biblical ba siya? Ito ba'y tinatanggap ng Diyos? Ito ba ang nais ng Diyos? Let's go to Roman number 1. The foundation of true worship. Paano nga ba ito umiiral? Nagmumula ang tunay na pagsamba sa pusong binago ng Espiritu. Binago ng Espiritu. Hindi po kayang i-produce ng talent o skill ang tunay na pagsamba. Listen carefully. Ito ay pagkilos ng Espiritu Santo. Ang Espiritu ang nagbubukas ng ating puso. Siya. Siya ang nagbibigay ng conviction sa bawat isa sa atin. Siya rin ang nagdadala ng tunay na kagalakan at pagsuko ng buhay. Yun ang dapat nating i-offer sa Panginoon. Offer yourself as a living sacrifice. Worthy. Ang pinakapundasyon ng pagsamba sa Diyos ay kung sino ang Diyos at kung paano siya nagpakilala sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya hindi ito tungkol sa damdamin, hindi tungkol sa tradisyon o ritual. Nagsisimula ito doon sa ating pagkakilala sa Diyos at tamang tugon sa kanyang kadakilaan. So, as we continue, we will consider that God is the initiator of worship. He is the one. God becomes the initiator of worship because He is always the one who moves first. Ipinahayag niya ang kanyang sarili, tinawag tayo, iniligtas tayo, at tinutulungan tayong tumugon sa Kanya. Worship is never humanity reaching up to God. No. Ang Diyos ang umaabot at gumigising sa ating mga puso upang tayo ay makatugon sa Kanya. Kaya nga ayon kay Juan sa John chapter 4 verse 24, God is a spirit and those who worship Him must worship in spirit and truth. We cannot change that. Ibig sabihin, hindi tayo makakasamba ng tama kung hindi tama ang pagkakilala natin sa Kanya. Kaya maraming tao sumasamba sa church, hindi naman nila kilala ang Diyos eh. Hindi nila naranasan ang Diyos. Walang nagawa ang Diyos sa buhay nila sapagkat malayo sila sa Diyos. They thought they knew God. Pero hindi po. Hindi nila, even in this church, hindi lahat na nandito nakakilala ng totoo sa Diyos. Ang tunay na nakakilala sa Diyos, isinusuko ang buong buhay. Wala nang matitira sa Kanya. God-dependent siya for all his life. Ulitin ko, ang pagsamba ay hindi nagsisimula sa atin. Hindi ito tungkol sa ating pagiging malikhain, galing kaya o emosyon. Ang Diyos ang unang nagpakilala. Siya ang unang nagmahal. Siya rin ang unang kumilos. Kaya ang pagsambang ginagawa ng tao ay tugon sa kanyang kabutihan, kabanalan at
katapatan. Maliligaw tayo pag hindi natin kilala ang Diyos. Well, may magsasabi nyo na, Pastor, kami, kilala ko naman talaga ang Diyos, matagal na eh. Oo, kilala mo, pero ang tanong ko, kilala ka ba ng Diyos? Ano ang relasyon mo sa Kanya kung kilala mo siya? May ginagawa ka ba para sa Kanya? O you just come to church and attend, nothing more. Ano, attend lang? Yung ba ang sabi ni Lord, attend lang kayo ng church? No. Meron kang relationship. So, if you have a true relationship with God, meron pong task, may sinasabi ang Diyos sa atin, pakinggan natin mabuti at gawin natin ng buong katapatan. Huwag natin sikaping maging mukha tayong banal. Hindi po nakikita doon yun. Nakikita yan sa ating mga ginagawa, sa ating mga iniisip at mga sinasalita. Kapag tunay tayo nakakilala sa Diyos, ang magiging natural na tugon natin ay, unang-una, pagpapakumbaba. Bakit? Siya ang Diyos eh. Pagpapasalamat sa lahat ng kabutihan niyang ginawa. Meron tayong pagtitiwala kahit hindi natin siya nakikita. Meron tayong pagmamahal na walang bahid dungis sa Kanya. We're sure, alam natin na ito ang Diyos na pinaglilingkuran ko, banal, tapat, dakila. Makikilala mo talaga na lubos ang Diyos, pero we cannot just raise up our hands in worship. Pero wala tayong personal relationship sa Diyos. Kapatid, ang tawag doon ay pakitang tao lang. Pakitang tao lang yun. Parang gusto mo ipakita sa madla na ikaw ay sumasamba sa Diyos. Nagtataas ka ng kamay. But in reality, you have no relationship with God whatsoever. Get nyo? Ang pagsamba, hindi lang sa pag-awit. Sabi ko kanina, ito ay relasyon. Ito ang dahilan kung bakit ang pagsamba ay hindi lamang tuwing linggo. Hindi lang tuwing linggo. Ito ay lifestyle. Kung hindi nagpakilala ang Diyos, hindi natin siya makikilala. Kung hindi siya nagligtas, wala tayong dahilan para pumunta sa church at sumamba. Wala si Christ, wala lahat. Remember? Hindi kailangan ng perfect music para sumamba. Ang kailangan natin ay pusong handang magpasakop sa Kanya. Let's move to letter B. Worship is a response to truth. Again, hindi tayo makakalapit sa Diyos sa sarili nating paraan. Careful ka dyan, kapatid. Ang pundasyon ng ating pagsamba ay ginawa ni Jesus. Katunayan, siya nagbukas ng daan para makalapit tayo sa Ama. Diba? No one can come to the Father except through me, says Jesus. Sa Kanya, siya. Siya ang naglilinis ng ating buhay araw-araw. Siya rin ang dahilan kung bakit tayo tinanggap ng Ama. Without Jesus, wala po tayong pupuntahan. No? Kaya, ang pagsamba ay nakaugat sa biyaya ng Diyos. Ang tunay na pagsamba ay nakikita sa araw-araw nating pamumuhay. Again, it is a lifestyle. Yan ka na. Sa church, ganito ka. Sa bahay, ganyan ka. Sa kalsada, ganyan ka. Hindi nagbabago. Walang make-up, walang maskara. Natural. Lifestyle. Pinupuri mo ang Diyos kahit naglalakad ka, nagpapasalamat ka, kahit nagdadrive ka. Siya ang sentro ng buhay mo kasi. No? That's what the Apostle Paul reminded the people in Romans chapter 12, verse 1. Sabi niya, ano sabi niya? I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Remember? Acceptable to God, which is your spiritual worship. Ingat tayo. Huwag hindi padalos-dalos yan. Hindi yan paraan ng eto lang. Eto ang paraan yan. Eto ang technique yan. Hindi po. You may impress other people watching you in the church, but you will never impress God. Alam ng Diyos yung kinikilos natin.
Alam niya yung ginagawa natin. Buka pa lang ng bibig natin, alam niya kung totoo o hindi yan. Hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. No? Sabi niya, present your bodies as a living sacrifice. This is your spiritual worship. Sa mga kapatid, ang pagsamba ay hindi lang tuwing linggo, kundi araw-araw. Every day. Kung hindi tama ang buhay, hindi magiging tama ang pagsamba. Nakita niyo yun? Iba yung buhay mo sa bahay, iba yung buhay mo sa church. Wala po. Hindi mo matatanggap ng Diyos yung offer na yan. Hindi kakainin ng apoy ang pagsamba na yan. Kung hindi isinuko ang puso, hindi magiging malaya ang pagsamba. Many things will bother your mind as you worship God. Wala eh. Hindi nakapako. Wala. See? Ang sabi ni Jesus, worship in spirit and in truth. Hindi sapat ang emotion. I know. We have, human says emotion. Pero hindi natin ginagamit yan sa pagsamba. Nagiging emotional lang tayo. Pero in reality, wala pong angkla, hindi nakakabit. Let's be careful on that. No? Hindi sapat ang ganda ng tugtog. Hindi sapat ang dami ng tao. Ang tunay na pagsamba ay hindi kayang gawin ng laman sapagkat ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng pagkaunawa sa katotohanan. Ang Espiritu ang nagpapalambot ng ating puso para magtapat tayo sa Kanya. No? Siya ang nagbibigay ng kagalakan sa ating pagsamba at nagbabago ng ating buhay araw-araw. Mananotice naman ninyo yan sa inyong mga buhay ngayon. Alam ninyo kung ano na yung mga tinanggal ng Diyos dyan. Sa mga kapatid, ang tunay na pagsamba ay nakaugat sa Diyos. Nothing else, nothing more. Kung sino siya, ano ang kanyang ginawa, at ano ang kanyang ipinangako. Ang tunay na mananambahan ay sumusunod kay Kristo sa kanyang gawain, sa tahanan, sa relasyon, at sa mga desisyon. Worship is for God, not for man. Bakit po? Ang pinakasimpleng sagot dito ay, ang pagsamba ay para sa Diyos dahil siya lamang ang karapat-dapat tumanggap nito. Pero para maging mas matibay ang paliwanag, kailangan itong himayin sa mas malinaw at biblikal na paraan. Bakit ang pagsamba ay para sa Diyos at hindi para sa tao? Sapagkat ang Diyos ang tanging karapat-dapat sambahin. Wala nang iba. Ang pagsamba ay hindi tungkol sa kung ano ang gusto ng tao, kundi kung sino ang Diyos sa buhay natin. Sino siya? Huwag mong kalimutan na siya ang manlilika. Siya ang pinagmumula ng buhay. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya, ang sabi po sa Mateo 4:10, ikalawang bahagi, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran. Kung ang pagsamba ay para sa tao, magiging idolatry ito. Kahit na mukhang Christian worship siya, kahit na sabihin mo nakaiyak pa mga tao, kahit nakaano pa, no? Walang mararating to dahil ang layunin ng pagsamba ay luwalhatiin ang Diyos, hindi aliwin ang tao. Ang worship service po ay hindi concert. It is not performance, nor entertainment. Ang tanong ay hindi po kung nagustuhan ba ng tao ang mga awitin. The question is, naluwalhati ba ang Diyos sa awitin ng mga sumasamba? Tinanggap kaya ng Diyos yung awit natin? Nakita kaya ng Diyos na yung awiting ito'y galing sa puso natin? Ito'y magdamag na nakamarinate na sa ating pagsamba, daman-dama ang banal na presensya ng Diyos. Alam nyo, pag kumakanta ka lang, basta kanta ka lang ng kanta, wala po yun. Wala akong maaabot yun. Believe me. Merong connection. The moment you stood up, or you stand up, the moment you open your lips, lalabas lahat yung mga bagay na
mahalaga sa puso mo. Inaawit mo to ng may pakiramdam, may lasa. No? Nagustuhan ba ng Diyos yung awit natin? Marahil. Pero sa tingin ninyo, kinukomment niya lahat? I doubt. Kaya kailangan ayusin natin yung relationship natin sa Panginoon. Oo. Kailangan natin ayusin yan, yung relasyon na yan. Kapatid, hindi pwede yan. Akala mo, matagal ka na dyan nakababad sa ganyan. Hindi. It will not work. It will not work. No? Kapag ang pagsamba ay ginawa para sa tao, pagka ginawa mo to para sa tao, nagiging consumer-driven. Nagiging, preference-based. Ano pa? Nagiging, nawawala yung reverence. No? Pero kung ang pagsamba ay para sa Diyos, nagiging Christ-centered. Nagiging Spirit-empowered. Merong humility, merong unity, merong purity of devotion, at nagiging biblically grounded. Kaya nga yung mga awit natin galing sa Bible eh. Kahit na hindi siya scripture, kahit na chop-chop siya, galing siya sa Bible. Malinaw yung binibigkas nating mga pagpupuri sa Diyos. Doon sa mga bago pa sa mga gawaing katulad dito, mapapaalalahanan kayo ngayong umaga. Malalaman nyo na yung hinahandugan nyo ng awit, hindi po yung kung sino man sa church. Solely, it is only for God. Nagpupunta tayo sa church, hindi para ma-entertain. Hindi tayo maawit para mag-perform. Hindi tayo naglilingkod para magpakitang gilas. Ang pagsamba ay para sa Diyos lamang. Kapag sa tao ang sentro, hindi yun pagsamba. Ang tawag doon ay show. Kung ang Diyos ang sentro, yun ang tunay na pagsamba. Now let's move on to Roman number 2. The characteristics of true worship. Unang-una, kailangan itong Christ-centered. Kailangan Christ-centered po siya. Dahil ang Diyos ang nagtakda kung paano siya dapat sambahin, hindi tayo nag-iimbento ng paraan sa pagsamba. Ang Diyos ang nagtakda ng katotohanan ayon sa Kanyang salita. Ang Diyos ang nagtatakda, ang Espiritu ang nagtatakda ayon sa Kanyang karakter at kabanalan. Kapag tao ang sentro ng pagsamba, ang pagsamba ay nakabatay sa kagustuhan natin. Tayong may gusto nito. Nakabatay po ito sa ating sariling damdamin. Nakabatay sa kinalakihan nating kultura. Nagiging show, nagiging competition, at nagiging self-promotion. Gusto ba ng Diyos yan? But true worship is God-defined dahil ang pagsamba ay tugon sa ginawa ng Diyos at hindi sa nararamdaman natin. Ang pagsamba ay nagsisimula sa katotohanan ng Diyos at sa biyaya ng Ebanghelyo. Hindi dahil feel ko ang mag-worship. Feel ko mag-worship. Hindi po. Kundi dahil karapat-dapat ang Diyos kahit na hindi ko feel. Hindi tayo sumasamba ng pilit. Ito ay Spirit-empowered. Hindi kayang gawin ng laman ang tunay na pagsamba. Hindi ito kayang i-produce ng galing, talent, or rehearsal. The Holy Spirit gives conviction, joy, awe, surrender, and transformation. Binabago ang lahat. Siya ang nagbibigay ng pananalig sa atin ng kagalakan, ng pagkamangha, pagsuko, at pagbabago ng buhay. Nakakabit lahat yan sa pagsamba natin sa Kanya. Ano ang nararamdaman ng Diyos pag sinasamba natin siya? Naluluwalhati ba siya? Ang objective ng mga mananampalataya ay sambahin siya sa totoong pagsamba, in spirit
and in truth. No? Ang Diyos ang nagbibigay ng pananalig ng kagalakan. No? Kaya kung wala ang Espiritu, ang worship ay magiging event lamang. Isa siyang event lang. No? Kaya ang pagsamba ay kailangang truth-grounded. Diyan nakasalig. Ang salita ng Diyos ang nagdidirekta ng ating pagsamba. Hindi tayo maawit ng kahit anong maganda. Yung maganda lang pakinggan. Uy, maganda ang tunog nito. Umaawit tayo ng katotohanan. Worship songs should be biblically accurate. Sabi ko kanina sa inyo, yung mga awit natin galing sa Bible. Hindi natin inimbento yan. Christ exalted and doctrinally sound. May doktrina, may aral, malalim. Kaya pinipili nating mabuti ang mga awiting inaawit natin sa church. Hindi yung pa napapansin, nagbabago tayo ng tema ngayon. Bakit? Kasi unti-unti tayong natututo, nakikita natin ang layunin ng Diyos, ang nais niyang pakinggan mula sa puso ng kanyang mga anak. Hindi ito hiwalay sa ating buhay. Kaya kailangan ito ay life-reflecting. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ito ay totoo. No? Hindi peke. Hindi fake. Ito ay panloob. Hindi panglabas lamang. Ito ay ayon sa kanyang katangian. Hindi ayon sa kagustuhan natin. Tulad ng sinabi ko, ang pagsamba ay hindi lamang tuwing araw ng linggo. Ito ay araw-araw na pagsuko sa banal na tagapaglikha. At kung babasahin natin ang sinabi ng Apostol Pablo, kailangan natin sundin ito. Ganito po ang nasasad sa Roma 12 verse 1. Ulitin ko. Kaya nga, mga kapatid, tingnan niyo sabi niya. Ito yung pakiusap niya. Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. No? Present your bodies as a living sacrifice. This is your spiritual worship. Kung hindi tama ang buhay, hindi magiging tama ang pagsamba. Baluktot yung buhay mo, puno ng kasalanan. Paano ka sasamba sa Diyos? Kanina lang nag-away kayo mag-asawa. Kanong umaga, hindi kayo nakahingi ng tawad sa isa't isa. Tapos tatayo ka rito, sasamba ka sa Diyos. Sinong niloloko mo? Kung kayo hindi magkasundo, paano kayo magkakasundo ng Diyos? Kung may mga lihim kang galit sa kapatid na hanggang ngayon hindi maalis-alis sa puso mo, tatayo ka rito para sumamba sa Diyos. Sinong maniniwala sa iyo, maski anghel, ilalayo ang mukha sa iyo? You have to understand this. Spirit and in truth. Hindi ka pwedeng mameke sa church. Papakita mo dito na talagang payos ang mukha mo. You look good. You look gentle. Pero kanina lamang para kang dragon. Habang naglalakad kayo, nag-aaway kayo. Mag-iingat tayo. Kaya salamat sa church, salamat sa Panginoon binigyan tayo ng church. Salamat sa church, sa Lord na binigyan tayo ng church. Dito ay tinitipon niya every day, lalo every Sunday. Dito nagsasalita ang Panginoon sa pamamagitan ng sino mang tumatayo rito. Coming from the pulpit, God is speaking. Tinuturo niya sa atin kung ano yung tama para sa magandang buhay natin. No? Let's go to Romans number 3. The purpose of true worship. Kinikilala ng tunay na pagsamba ang kahalagahan ng Diyos, ang kanyang kabanalan at ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan. So the purpose of true worship is to respond to His character. Mahalaga po yan. To respond to His character. Ang kanyang pag-ibig, kapangyarihan, habag at katapatan. Worship is not about what we feel. It's about who God is.
Kaya tingnan niyo, mahalagang makilala natin ng personal ang Panginoon. Ang sarap magpuri pag kilala mo ang talagang tunay na Diyos. Bukas ang puso mo. Ang sarap talaga. Alam mo, hindi mo naaalala yung pagkain. Hindi mo naaalala yung anuman. Kasi punong-puno ko ng galang. Pati gutom, hindi mo pansin eh. Kasi nakafocus ka sa Panginoon eh. At alam mo na, ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng bagay na mabuti. Ang Diyos po ba ay mabuti? Di ba? So, the purpose of true worship is to express our love, gratitude, and surrender. Importante po yan, kapatid. Dumadaloy mula sa puso. Minamahal natin ang Diyos ng higit sa lahat. Lubos tayong nagtitiwala sa Kanya. Sumusuko sa Kanyang pamumuno at natural na tugon ng isang taong nakaranas ng biyaya ng Diyos. Alam mo yun? Binabalik natin yung pag-ibig na ibinigay niya sa atin. Binabalik natin yung lahat ng pasasalamat. At isinusuko natin yung ating buhay sa Kanya. Because we are God-dependent. No? So the purpose of true worship is to transform the worshiper upang baguhin ang mga mananambahan. Ang tunay na pagsamba ang nagbabago sa atin. Focus na focus po tayo riyan. Hinuhubog ang ating pagkatao. Itinutuwid ang ating mga hangarin at iniaayon ang ating mga prioridad sa Diyos. Shaping our hearts. I'm sure nakakaranas siyang iba sa inyo rito. Pero hindi lahat. Binabago yung mga sumasamba. Kaya nga kanina nabanggit ko no? Kung may sama ka ng loob, kung may mga tinatago ko pa hanggang ngayon, kapatid, hindi mo na isuko yan kanina bago tayo nagsimula. Sabi ko, kung meron dapat isuko, isuko na. Kasi haharap ka sa banal na Diyos eh. Ang Diyos hindi natin nakikita. But God is with us today. Sino nakakaalam na kasama natin ang Diyos dito? Amen? If one or two that gathers in my name, there am I in your midst. Kasama ba natin ang Diyos? Amen? Paano kung hindi ka maayos? Paano kung hindi okay yung pagsamba mo? Paano kung hindi totoo? Makita mo yun? So dito, binabago ng Diyos yan. Pagharap natin dito, huhubarin natin lahat yung mga fake. Hindi tayo harap sa Diyos na nakamaskara. Buhay na handog tayo. No? Ano pa? Bakit? To deepen our relationship with God. Mas pinalalalim yung ating relasyon sa Diyos. Worship draws us closer to God. Binubuksan ito ang ating puso sa Kanyang presensya, sa Kanyang tinig, at sa gawain niya sa ating buhay. Habang tayo sumasamba, mas nakikilala natin siya. Alam mo yung mga words kanina, yung hymno, kinanta natin, grabe. Naalala ko nung bata ako, I was about 7, 8. Merong Christian doon sa may lugar namin eh. Sumasama ako, hindi ko alam na ganun pala. Meron silang school for children. Ma-attend ako. Yung mga kanta, hymno. Hindi ko masyadong pinapansin yun kasi bata pa ako noon eh. Ngayon, nagbabalik sa akin lahat. Sabi ko, ito kinanta na ito namin noon na. Ang gaganda ng mga kantang ito. Mga luma na itong kantang ito. Pero ang ganda niya, hindi siya naluluma. No? Lagi siyang fresh. Laging mabango. No? Ha? Sa pagsamba, mas nakikilala natin siya. At ang pagkilala ay humahantong ng higit sa pagmamahal sa Kanya. Another purpose of true worship is to lead us into obedience. Para tayo sumunod. Pinapangunahan niya tayo. Hindi kumpleto kung walang pagsunod. Ito ay nagsisimula at kumikilos mula sa pag-awit hanggang sa pamumuhay.
mula sa emosyon hanggang sa pagkilos. Ang pagsamba na hindi humantong sa pagsunod ay hindi kumpleto at walang mararating. Kanta lang tayo ng kanta. Sinasabi ng awit, God is good all the time. Sinasabi ng awit na siya ang nagsusupply sa atin. Sinasabi, wala akong kabuluhan yan kung hindi tayo sumusunod. No? So the purpose of true worship is to bear witness to the world. Hindi ko na papaliwanag ng malalim na malalim yan. Andiyan naman siya eh. Yan, no? To bear witness to the world. Ano ibig sabihin yan? Ang buhay ng isang sumasamba ay merong buhay na patotoo. Nakikita ng tao ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating integridad, habag, at katapatan. Kaya ang pagsamba ay hindi lamang ipinapahayag para sa Diyos, kundi para din sa iba. Kamusta na ang buhay mo sa pamilya mo? Kamusta na ang relasyon ninyong mag-asawa? Ng inyong mga anak? Ng buong pamilya? Kamusta ang pakikisama mo sa lugar ninyo? Nakita niyo yun? Damay-damay lahat, ano? No? Kailangan nakikita ng sanlibutan kung sino tayo. Bakit ba tayo uma-attend sa Lord's Temple? Bakit di tayo nag-church? Ba't hindi doon sa malolos? Ba't hindi doon sa may pinupuntahan nila? Bakit iba tayo? Kasi nakita nila iba yung pamumuhay natin. Hindi ito pamumuhay ng kagaya ng nando sa may malolos. People will compare whether we like it or not. And mind you, ang tao marunong. Alam niya kung mabuting tao ka, alam niya kung hindi. Alam niya kung nagkukunwari ka, kung double standard ka. No? Kaya mahirap mag-witness sa sanlibutan kung ikaw hindi totoo. Hindi yun nakakaya, di ba? No? Double standard ka. Nakakaya po yun. No? Ulitin ko, hindi performance, hindi entertainment, at hindi show. No? Letter A, recognize the greatness of God. Kilalanin natin ito. Worship magnifies God. At ang pinakamalinaw na paraan para makilala ang kadakilaan ng Diyos ay tumingin sa Kanya, sa Kanyang mga gawa, sa Kanyang mga salita. Read your books. Kinikilala natin ang Kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng Kanyang salita, ng Kanyang mga gawa. Kung hindi mo binabasa ito, paano mo matutuklasan? Makikilala natin siya sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus, ang ganap na larawan ng Diyos. You read the Bible. Kung merong hindi naintindihan, magtanong ka. Marami kang mapagtatanungan sa church. Alamin mo ang tungkol sa Diyos. Ano ang Kanyang ginagawa? No? Sabi po sa Aklat ng Mga Awit, chapter 19, verse 1. Ano sabi? Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng Kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Amen po ba? Amen. Kita niyo yun? Ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginagawa ng Kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. No? Ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi nakatago. Ito ay Kanyang inihayag. Kinikilala natin ang Kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Kanyang katangian. So mas nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos kung nauunawaan natin ang Kanyang kabanalan, ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang karunungan, ang Kanyang pag-ibig at ang Kanyang katarungan. Alam mo yun. Hindi ninyo makakamtan ang hustisya sa mundo, pero pagdating sa harapan ng Diyos, ang hustisya ng Diyos ay ganap. Kung nakikilala natin ang Diyos, mas lumalalim ang ating pagsamba. Siya hindi lamang dakila sa Kanyang persona, dakila rin siya sa Kanyang ginagawa. Siya ay mandilikha mula sa wala. Nagtataguyod ng lahat, nagliligtas. Ang Ebanghelyo ang pinakamatas na pagpapakita ng Kanyang kadakilaan. So kinikilala natin ang Kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagsasamba. Hindi po sapat na malaman lamang ang kaluwalhatian ng Diyos. Kinikilala rin natin ang Kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Ang pinakamalinaw na patunay na kinikilala natin ang kadakilaan ng Diyos ay ang pagsunod. Psalms 25 verse 12.
Who then are those who fear the Lord? He will instruct them in the ways they should choose. Makinig ka. Ano sabi ng Diyos sa'yo? Saan ka dinadala ng Diyos? Pakinggan mo, sundin mo. Kung ang Diyos ay dakila, siya ang dapat masunod. Hindi tayo. Kung tunay natin nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi natin to kayang itago. Ibabahagi natin ang Ebanghelyo, ipapakita natin ang kanyang kabutihan sa ating patotoo, at ipapahayag natin ang kanyang katapatan sa ating buhay. Ang taong nakakita ng kaluwalhatian ng Diyos ay nagiging tagapagdala ng kanyang kaluwalhatian. Yung mga naliwanagan na, dadalhin nyo yung liwanag sa inyong kapwa-tao. Doon sa mga sulok na madidilim, doon sa mga pusong maiitim. Ano pa po? Letter B, declare submission to God. Ang pagsamba, hindi lang pag-awit. Ang ibig sabihin, isuko mo yung buhay mo sa Diyos. Ito ay pagsasabi ng, Lord, hindi na ako masusunod ngayon, kundi ikaw na. Pwede ka magsimula sa ganyan. Lord, ayokong ako na. Gusto ko ikaw na. No? Ang mga anak ng Diyos ay magiging masunurin sa isip, sa salita, at sa gawa. Many times, no, tayo po ang nagdidesisyon sa buhay natin. Nasanay tayo ng ganun eh. Sanay tayo na yung lahat ng gagawin natin, tayo, akong bahala. Alam ko yan, alam ko yan. We never consult God. Kaya, yung problema sa tao, lalo sa pamilya, lumalaki, lumalalim. Kasi walang consultation eh. Kagaya po ng meron tayong counseling. May mga taong nahihiya pang lumapit. Hayaan mo lang yan, titigas yan. Magiging bara yan sa buhay mo. Hindi magiging maluwag ang daloy ng buhay mo, kapatid. No? Submit yourself to God. Kung may mga dapat kang ipahayag na kasalanan, sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya. Lord, hindi ako naging tapat sa iyo sa maraming bagay. Hindi ko dinideclare yung pangalan mo. Hindi ko pinapatotoo sila sa mga tao. Kaya ikaw sa mga tao. Kung dumating man ako sa church, lagi akong late. Sabihin mo sa Kanya yun. Pastor, alam naman ng Diyos yun eh. Kailangan nga sabihin mo yun eh, para nagpapakita na totoo yung laman ng puso mo, na hindi ka nagtatago ng anuman. Dahil alam naman talaga ng Diyos yun eh. Alam nga ng Diyos kung ano yung kailangan mo eh. Di ba? Open your heart. Submit to God. No? Magiging masunurin tayo. No? Ano pa? Promote the unity of the body of Christ. Kapag sama-sama tayong sumasamba, nagiging isang tinig, isang puso, isang layunin. It unites the worshipers. Worship is God-centered. Hindi tayo audience, Diyos ang audience natin. Hindi tayo ang bida, Diyos ang bida. Amen? May natutulog po ba? Gising po ba tayo? Amen. Can we shout amen? Amen. Amen? O, gising pa. Gising pa. Yung mga pasimple-simple dyan, nakikita kayo rito. Kita lalo kayo ng Panginoon sa ginagawa ninyo. Yung mga pasimple-simple, alam po ng Diyos yan. Ha? Okay. Kapag ang focus natin ay ano ang nararamdaman ko, hindi po yun worship. Kapag ang focus natin ay luwalhatiin ng Diyos, yun ang tunay na worship. Lord, sana maluwalhati ka sa ginagawa ko. Huwag mo sabing namin, ikaw lang. No? Sana maluwalhati ka sa ginagawa namin. Hindi po. Personal. Sana maluwalhati ka sa ginagawa ko, Panginoon. Di ba? So, kailangan ginagawa mo na totoo. No? Let's move on. Roman number 4. Obstacles to true worship. Ito po, dumating na tayo sa pinakamahalagang paksa.
Ano po ba itong mga bara? Ano ang mga balakid sa pagsamba ng tao ng isang mananampalataya? Ha? Unang-una, ito ay performance mentality. Alisin niyo po yan. Hindi tayo nagpe-perform. Balakid ito kapag ang focus ay excellence or presence. Kapag ang team ay performers, hindi worshipers. Alisin natin yung performance mentality na yan. We are here to worship the true God. True in spirit and in truth. Mabilis lang ito. Ano ang mga balakid? Ikalawa, emotional manipulation. Ano, bakit, paano natin minamanipulate yung ating emosyon? Nangyayari po ito kapag ang musika ang nagiging source ng presensya ng Diyos. Pag wala yung music, wala yung Diyos. Ingatan natin yan. God is always with us. Amen? Amen. So, hindi po siya nakakabit sa source ng mga kung ano-ano man. No? Sumunod ay unconfessed sin and disunity. Yan ang bara. Kung ba't hindi mo maitaas yung kamay mo? Bakit hindi ka makasayaw? Bakit? Ayan. Kasi, alam mo, nahihiya ka. Alam mo kasi, merong kasalanan, merong hindi pagkakasundo-sundo. Ayan. Hindi makasamba ng malaya, ang pusong may galit, pride, o kaya ay kasalanan. Kaya, kailangan, pagdating mo ng church, meron kang freedom na exercise yung pagsamba mo sa Diyos. Pero bago mo gawin yung kailangan, ayusin mo muna yung sarili mo. No? Kung may kagalit, makipagbati na. Sabi ng Bible, iwan niyo muna yung mga handog ninyo. Makipagkasundo. Di ba? Hindi natin sinusunod yan. Di ba? Kung kayo mag-asawa, may pagtatalo kanina, bago umakit na hagdanan, nag-pray na muna kayo sa baba. Magkahawak kamay kayo, nagbe-pray kayo. Di ba? Ang sarap pag-akit nyo, wala na, malinis na ang puso. No? Makinig po kayo mabuti sapagkat hindi po, itong mga sinasabi ko dito sa pulpito, ay hindi po karunungan ko to. Ito po ay galing sa Diyos. Ito po ay gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos ang pagkakasundo-sundo. No? Walang kasalanan, walang hindi pagkakasundo-sundo. No? Tandaan nyo, hindi tayo makakasamba ng malaya kapag meron tayong galit, meron tayong puot, meron tayong pride at kasalanan. No? Sumunod, ano yung sumunod? Spiritual apathy. Ano po yan? Kapag ang church ay nasanay na sa routine. O, ganito lang yan ha. Pasok dito ha. Ganito lang yan ha. Ganito lang gagawin ko pag nagpupuri ako. Ganito lang, ganyan. Hindi nakabatay sa relasyon. No? Bago yan, kailangan natin ng prayer, kailangan natin ng repentance, kailangan natin ng humility. No? Hindi siya mahirap. Sasanayin mo lang yung sarili mo dyan at magiging lifestyle mo yan. No? Hindi sapat ang galing. No? We need scripture-based understanding based on the scripture. We must prepare the heart, not just the program. Prepare the heart. Kapag tunay ang pagsamba, may bunga. Ano nagiging bunga? Transformed lives. Yan ang bunga. No? Binabago ang puso, ang isip, ang mga relasyon, binabago ang buong church. Ang pagsamba na hindi nagbabago ng buhay ay hindi tunay na pagsamba. Kasi walang submission. Walang pagkilala. At kung transformed ang life ng tao sa church, ang tawag dyan ay unified church. Nakapagpapagaling ng mga pagkakabahagi at nag-aayos ng mga puso. Nawawala yung galit, yung puot, yung tampo, sama ng loob. Kita nyo? Yan ang ginagawa ng pagsamba. Hindi tayo pwedeng humarap sa Diyos na may galit. No? Kailangan nagkakasundo tayo, lahat tayo. Kahit na
hindi okay yung kapatid sa'yo. Kasi hindi naman talaga kayo magkapareho eh. Listen, iba-iba tayo. Iba-iba tayo. Iba-iba ang kinalakihan natin. Iba-iba ang edukasyon natin. Iba-iba ang pinanggalingan natin. Iba't iba ang gusto ng bawat isa. Kaya hindi tayo magkakapareho. So, sa maraming pagkakataon, hindi tayo nakakasundo. Pero dapat, dahil sumasamba tayo sa isang Diyos, nagkakaisang puso natin, sapagkat ang inaalaya natin ng ating pagsamba ay ang buhay na Diyos. May naalala kong awit nung araw. How good it is to be blind unto the Lord. Di ba? To give thanks unto the Lord. Tsaka yung nagkakasundo-sundo yung magkakapatid. Ulitin ko, hindi tayo pare-pareho. May mga taong nagmamahal sa akin, may mga taong hindi nagmamahal sa akin. It's all right. Wala akong problema ron. Di ba? Hindi naman kasi lahat ganun eh, no? May mga taong masaya pag nakikita yung pastor, may mga taong nakayuko pag dumarating ang pastor. Di ba? Hindi natin, anong gagawin ko riyan? Wala tayong magagawa dyan. Kung ano laman ang puso natin, siyempre, ganun po yun, no? Unified church. Yung kahit sino pwede mong batiin. Di ba? Ay, kapatid. Di ba? Kape tayo, kapatid, kape. Di ba kahit di mo kilala, kahit di mo alam ang pangalan, walang problema. No? Kahit sino, pwede kayo mag-fist bump, pwede kayo magkamay, pwede mo siyang batiin, tapikin. No? Walang iniiwasan. Yung magkasalubong kayo sa daan, palabas ka ng pintuan eh. Masalubong mo yung kapatid, sabi bumalik ka para mag-CR. Alam mo yun? May iniiwasan. Huwag ganon, ha? Huwag ganon. No? Sabi po sa Roma, ulitin ko to, no? Ha? 12:1 ulit. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Nagustuhan ba niyo yung mga awit kanina? Meron pa nagsabi na, ay sayang, hindi masaya. Sino pa nagsabing hindi masaya? Walang aamin yan eh, siyempre, di ba? Inaasahan niya kasi yung medyo bouncy ng konti, yung pag kumakanta kayo, may pag ganun-ganun pa. No? Importante, espiritu ng katotohanan. No? Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, aking uulitin, no? Ang tunay na pagsamba ay hindi tungkol sa atin. Ito po ay tungkol sa Diyos. Hindi ito tungkol sa galing. Tungkol ito sa puso. No? Hindi ito tungkol sa programa. Tungkol ito sa kanyang banal na presensya. Get? Okay? At kapag ang church ay natutong sumamba ng tunay, ang sabi kanina sa ating pag-aaral, nagbabago ito ng buhay. Binabago ng Diyos ang buhay natin, nagkakaisa tayo sa katawan, at naluluwalhati po ang Diyos. No? Mamaya, i-bless natin lahat yung mga kapatid. No? So, purihin natin minsan ang Panginoon. Mamaya sa fellowship, no? Before we start, galing na tayo sa pagsamba, galing tayo sa panalangin, pero before you start mamaya sa fellowship, start with prayer. No? Ayusin natin puso natin, mag-uusap tayo magkakapatid, no? Baguhin na natin yung ating takbo ng buhay, no? Mahalin natin sila, mahalaga sila. Pag may nawawala, hanapin natin, no? Pinalalakas tayo ng Diyos, binubuo tayo ng Diyos, at sana nga ay malugod ang Diyos sa lahat ng natitira pa nating gawain sa araw na ito. No?
Tumayo nga po tayong lahat at samahan niyo ako sa maikling panalangin. Let us pray. Panginoon, aming Diyos, salamat po sa oras na ito na kami ay inyong tinuruan, itinuwid at pinalakas. Thank you for reminding us what true worship really is. Worship that comes from a surrendered heart and a life that honors you. God, as we leave this place, we ask that your word would continue to shape our thoughts, our choices, and our character. Huwag niyo pong hayaan na manatili lang sa aming isipan ang aming narinig ngayon. Tulungan po ninyo kaming isabuhay ito sa araw-araw. Teach us to worship you not only with our songs, Lord, but with our obedience, our integrity, and our love for others. Holy Spirit, empower us to walk in truth. Guard our hearts from anything that pulls us away from genuine worship. Fill us with the desire to know you more and to glorify you in everything we do. At ngayon, Panginoon, we entrust the rest of our time to you. May your presence go before us. Your peace surrounds us, and your grace sustain us. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po ang aming dalangin sa mabango at makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Tanggapin natin. Sige po, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos sa atin. Nawa, ang Diyos na dakila at banal na siyang lumikha ng langit at lupa, ang magpuno sa inyong puso ng pagkamangha at pagsamba. Nawa, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ang magpatibay sa inyong pananampalataya at ang kanyang pag-ibig ang maging lakas ninyo sa bawat araw. Nawa, ang kapayapaan ng Espiritu Santo ang gumabay sa inyong paglakad upang sa lahat ng inyong gagawin ay makita ang kaluwalhatian ng Diyos. At nawa, paglabas ninyo sa lugar na ito, dali ninyo ang liwanag ni Kristo sa inyong mga tahanan, trabaho, at komunidad, upang ang kadakilaan ng Diyos ay maipahayag sa pamamagitan ng inyong buhay sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu, kaya ang lahat ay magsabi ng Amen. Magbatian po tayo.